Magandang araw mga kaubas, kumusta kayong lahat? So ngayon balik ulit tayo dito sa ating mga grapes cuttings. Ito yung ating gagawing topic ngayon mga kaubas. Bibigyan ko kayo ng mga idea or technique kung ano yung mga ginawa ko dito mga kaubas, kung bakit napakadali ko silang nabuhay, at halos 90% na yung mayroon ng mga bagong sanga. Yan, tinanim ko lang dyan sila sa mga pinutol kong galon at mga timba. Yan, yung iba naman ay tinanim ko yan sa mga plastic bag. Ayun, halos mayroon na silang mga bagong sanga mga kaubas. So bago tayo magsimula mga kaubas sa ating topic ngayon, ay shout out ko muna ang ating mga kaubas na si Ma'am Emilita Jimenez Saulo from Rizal, Nueva Ecija. Maraming salamat sa iyo ma'am sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking mga video. At sa kaubas nating si Ken Rivera ng Canada, pero taga Isabela po siya. Nag-avail po siya ng ating mga grapes cutting, 10 piraso ng white grapes at black grapes, at nagbigay na rin po siya ng advance payment. Maraming salamat po ma'am sa inyong pagtitiwala. Mabuhay po kayo. So yan, ito yung ating ginawa mga kaubas. So tanimin ko sila dyan. Kung mapapansin nyo ay malulusog ang ating mga ubas. Yan, so bibigyan ko kayo ng mga technique. So ito mga kaubas, yung una kong ginawa. So ito yung ating mga grapes cuttings. Binabad ko muna sila dyan sa may tubig na may growth hormone. Binabad ko sila ng overnight. So ngayon ay tatanim ko na sila. Ginagawa na natin yung pagbababad ng growth hormone para mas madali itong magkaroon ng mga ugat mga kaubas. Ito naman yung sumunod na ginawa ko mga kaubas. So pumutol ako ng galon, tapos binutasan ko siya para hindi mag-stuck yung tubig na ididilig natin. Huwag niyong kakalimutan yan mga kaubas, nalagyan nyo ng butas yung inyong pagtataniman kung wala pa siyang butas. Tapos ito yung aking soil media. Yan, marami akong minix na mga organic material dito mga kaubas. Mayroon ditong cow manure, chicken dung, ito may mga eggshell pa, may pinagbalatan ng saging, tapos yung wood chips. Yan, buhaghag siya mga kaubas. Hinaluan ko rin ito ng mga garden soil. Yan, at higit sa lahat mga kaubas, in-expose ko muna sa araw ng mga ilang araw. Yan, kaya tuyong-tuyo siya ngayon. Ginagawa natin yon mga kaubas, yung binibilad natin muna yung ating gagawing soil media para mamatay yung mga bad microorganism na dahilan ng pagkabulok ng ating mga itatanim na ubas. Napaka-importante yun mga kaubas. Yun yung dahilan kasi na kahit nagkaroon na ng bagong sanga, pero sa susunod na mga araw ay biglang malalanta at mamamatay na mga kaubas. Pero pwede rin yun siyang sprayhan ng fungicide mga kaubas. Gagawin natin yung mamaya. So ito, kakargahan natin yan. Dito natin itatanim yung ating grapes cuttings mga kaubas. Ayan, puno na. So pwede na natin siyang itanim dyan. So ito na yung ating soil media mga kaubas. So ang susunod natin gagawin ay diligan muna natin ng kaunti. Ayan, para madali nating maitusok yung ating mga ubas. Ayan. So ang susunod natin gagawin mga kaubas, para makasigurado tayo na mamamatay yung mga bad microorganism, ay i-sprayan natin ito ng fungicide. Yan, ganyan lang mga kaubas. Kahit ito ay nabilad na natin, pero para sigurado tayo ay mayroon naman tayong available na fungicide, so sprayan na lang natin. Yan, pwede na tayo mag
magtatanim mga kaubas, itusok lang natin dyan yung ating grapes cuttings. So yan, tutusok lang natin ng ganyang kalalim. Yan, 2 inch siguro mga kaubas. Ganyan lang ang ginawa ko mga kaubas. Nagsama-sama ko lang sila dyan hanggang sila ay umugat. Pero temporary lang ito mga kaubas. Pag sila ay nakapag-ugat na, may matured na silang mga ugat, pwede na natin silang ilipat sa plastic bag. Yan. Mas maganda kasi ito mga kaubas sa palagay ko, na mas maraming tawag doon, mag-survive yung ganitong technique. Yan. Bahala na kayo kung ilan yung grapes cuttings na itatanim nyo dito. Kung sa mas matrabaho kasi mga kaubas kung idadirect na natin sa plastic bag kaagad. So ganito muna yung ginagawa ko. Tapos pagka nabuhay na ito mga kaubas, ay yung pressure lang ng tubig, tinatanggal ko yung ating soil media. Ang susunod na gagawin niyo dito mga kaubas ay wag nyo silang gagalawin at ilagay nyo lang sa shaded area, yung hindi directly tinatamaan ng sikat ng araw. Pero okay lang na sikatan siya ng araw pagka yung mga bandang alas 6 hanggang alas 8, ganon. Huwag lang yung masyado talagang mainit mga kaubas. So ganyan muna. So ilagay na natin ito sa shaded area, tapos yung hindi siya nagagalaw mga kaubas. At ang pagdidilig nito ay maaring every other day. Tignan nyo yung kanyang lupa, itong ating soil media, kung tuyo na ba or hindi na. Ganito yan mga kaubas. So tignan nyo, hukayin yung ganyan. Kung basa pa sa ilalim ay wag muna kayo magdidilig. Example nito mga kaubas, ito yung ginagawa ko. Yan. So ititignan ko muna sa ilalim yung ganyan, kung basa pa, hindi pa ako nagdidilig mga kaubas. Kasi napaka-sensitive nito sa tubig mga kaubas. Pag nasobrahan nyo ng tubig, ito ay nabubulok. Yun yung isang dahilan kung bakit hindi sila nabubuhay, kasi nabubulok na kaagad. At pagka meron na silang mga ganitong sanga mga kaubas, ay pwede na kayo mag-spray ulit ng fungicide para protektado sila sa mga fungus. Yan, ito laki na nitong ano na to, cuttings na yan. Yan, tusok-tusok lang natin dyan, tapos hintayin natin ng mga 1 linggo, magkakaroon na yun ng mga bagong sanga. Ayan mga kaubas. So ulitin ko, ang pagdidilig nito ay depende dun sa kabilis matuyo yung kanyang lupa. Huwag yung araw-araw na dilig mga kaubas, diligan pala. Ayan. Kaya yun yung ginawa ko, ay halos tuyo na nga ngayon, pero mamaya magdilig na ako. So ngayon ganito naman yung pagdidilig ko. Ito yung pagdidilig natin. So yan, gagamit tayo ng pantusok. Tignan natin yung lupa sa loob. Ganun mo, kita mo kung medyo natutuyuan na. Ganito lang ang pagdilig mga kaubas. Konti lang, yung sakto lang na mabasa. Ganon, para madali ring matuyo. Kasi pag nasubrahan mga kaubas ay nabubulok yung ating mga cuttings. Yun yung dahilan kung bakit hindi na sila nabuhay. Yun, ganun lang. Kumbaga bibigyan lang natin ng moisture yung lupa. Yan, okay na yan. Pero syempre mga kaubas, pagka sila ay nabuhay na at lumalaki na sila,
ay siyempre mas mabilis na rin siyang matuyuan ng lupa kasi nangangailangan na rin siya ng mas maraming tubig, lalo pat marami silang humihigop sa tubig. So ganoon lang mga kabas. Dito naman sa mga ganitong isahan lang yung tinanim natin sa plastic bag, kunti lang din, ganun lang yun, tama na yun mga kabas. Tapos check nyo na kinabukasan o susunod na araw kung kailangan na bang ulit siyang diligan. Yan. So ganun yung ginagawa ko mga kabas, yung ginagawa kong technique sa pagpaugat ko ng aking mga grapes cuttings. Ayan. So hanggang dito na lang itong ating video mga kabas. Sana ay may natutunan kayo. At maraming nagko-comment na wala rin daw silang natutunan at paulit-ulit yung aking sinasabi. Ganun talaga mga kabas. Mahirap din gumawa ng video na maghahatid ng kaalaman sa inyo. Kaya kung ano yung naisip ko, yun na lang yung sinasabi ko mga kabas. So yun, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay at panonood. Bye bye.